please help yourself? Turan niya kay Deborah. Nang balikan niya ito sa fire, dala-dala ang dalawang tsaa. It is a turmeric tea na galing pa sa bansang Thailand. It's good for stabilizing one's blood pressure at maganda rin iyong pampakalma. Iyon din ang iniinom madalas ni Atty. Lexus sa mga gabing hindi siya makatulog. And now, he's offering one to Deborah. A mild one na siya mismo ang nagprepara. Thank you. Pasasalamat nito sa kanya. The room is a bit dim lighted at bukod sa maraming antigong mga bagay na naroon kagaya ng lumang orasan, lumang chandelier at lumang abstract glass figures, okupado rin halos ang lahat ng dingding ng nagtatayugang shelves na mayroong iba't ibang libro. Deborah took a sip when she noticed a series of books on his shelves. Oh, Joey J. Makathang isip? Napangiti si Atty. Lexus dito. This girl seems to love to read. Pang iba sa mga nakilala niyang mga babae. Naupo siya at pinaliwanag ang kwento kung bakit siya mayroong mga libro nang may akdang iyon. I once confiscated some books written by that author on my employees. Nahuli kong nagbabasa sila ng mga libro niya during office hours. And instead of banning his books in my office, I gave it a try. And I found that his works are good. There's still a great of improvement, but they are entertaining. Tumango si Deborah at napangiti nang tila may maalala. This is good, ani Atty. Lexus. She's trying to get comfortable towards him. Minsan ko na siyang in-interview, pero through email lang. He doesn't appear to his book signings. Hindi rin siya nagpapakita. Paliwanag pa nito. Tell me about it. Suhestyon niya rito. Tungkol kay Joey J. Makathang isip? Ani ni Deborah. Tila nagitla. No. Kumurap ng matamlay si Atty. Lexus. He's a bit sleepy. Tell me about your work. Ani niya na agad pinutol ang sarili. But before that, let me ask you something. Po? Nakita niya itong napalunok ng laway. Perhaps, are you thinking that I hire you because of the keys you've stolen from me? Tanong niya rito. Tumawid ito sa pagkakaupo. Hindi rin ito makangiti ng maayos. Pumapakla ang muka. Bakit po? Hindi po ba? Hindi makapaniwalang napahiyaw si Atty. Lexus. Do you think I was offended by that kiss? It was not a big deal for me. I'm not taking a revenge on you just because of that. Of course, kailangan niyang magbuhat ng bangko. Deborah has think that a lot of girls has stolen a kiss from him. And that she stole from him did not even offend him even though it actually did. Sorry po. Paghihingi ng paumanhin ni Deborah. But to be honest, I feel violated at first because you've done it so abruptly that I wasn't able to prepare. Not to add the fact that you did it in the middle of the highway. But that already belongs to the past now. Wala na sa akin ang halik na yun. He leaned his back on the sofa. His arms are still crossed as well as his legs. Deborah, don't include the tea bag. Mabilis niyang usal nang makita niyang kamuntikan ng makain ni Deborah ang tea bag nang humigop ito muli sa tsaa. Nakita niya itong namula dahil sa kahihiyan. First time to drink a tea? Ani niya. Opo. Tumawa ito ng awkward. Well, I guess you'll experience a lot of first time with me. Ani ni Atty. Lexus. Po? Tuminis ang boses nito. Naipikit ni Atty. Lexus ang mga mata niya. She misunderstood him. Tuloy, nailang siya bigla. Sila pa naman lang dalawang narito sa bahay niya. No one else aside from them. Sila lang. I mean, boyfriend. Mabilis na pagbawi ni Atty. Lexus. Ngumiti ito.
Yes po, ikaw pa lang. Please drop the po. I'm not yet that old. Sige, sir. Tumawa ito. He was disappointed. Inalis niya ang likod niya sa lean back ng sofa. Yumuko siya ng kaunti at sinikop ang parehong palad. Deborah, you're my pretend girlfriend. And girlfriends, no matter what type, should at least have an endearment with their boyfriends, right? Can you think of something? Listahan ng endearment na nasa isipan ni Atty. Lexus. Baby, my love, moo, mine, at marami pang iba. He waited for Deborah's suggestion, and when she finally looks like she came up with one, inabangan ito ni Atty. Lexus. Lawyer po kayo, di ba? Alam ko na po ang itatawag ko sa inyo. Anito, napangiti si Atty. Lexus. Maybe she's gonna call him Low, or Yer. It's weird but it's unique. Attorney po ang itatawag ko sa inyo. Tumawa pa ito. Atty. Lexus chuckles painfully. Brilliant. Thank you po, attorney. Deborah bowed a bit. But Deborah, on the serious side, the reason why I choose you to become my pretend girlfriend is that out of the girls who applied today, you are the only one who observed proper grammar, proper margin, and proper indentions on your resume and application letter. Therefore, it's not about the keys you stole from me. And he was serious with this matter. Madetalyeng tao si Atty. Lexus, and he gives so much importance at simple things like proper grammar, proper margins, and proper indentions. And for him, a negligence with these very simple matters only means one thing: irresponsibility. Thank you po, attorney. Maybe dahil po yun sa trabaho ko. I have an editorial job, a magazine located just nearby your law firm. Kaya gano'n na lang siguro. Deborah humbly told him. He has plans for giving him a tour around his house. Pero baka ipagpabukas na lang siguro niya iyon dahil gabi na. A magazine? Tanong ni Atty. Lexus. He's interested. Tumango si Deborah. Hindi ba magiging conflict sa trabaho mo ang pagiging girlfriend mo sa akin? Tanong niya. He has to make sure. Kahit malaki ang bayad ni Atty. Lexus kay Deborah, ay ayaw niya rin naman itong mawalan ng trabaho. It's just 1 week and he'll make sure she'll not lose her job. Sa totoo po niyan, he cut her. By the way, may kinuha na siya sa bulsa niya. It's Deborah's company ID. Napangiti si Deborah nang tanggapin niya iyon. Go ahead. Continue what you're trying to say. Napatingin si Deborah sa kanya na agad din naman nitong binawi. Wala po akong trabaho ngayon kasi nasali po ako sa listahan ng maaaring masama sa layoff ng company namin. Kumunot ang noo ni Atty. Lexus. And the reason? You don't look the type who's irresponsible with your job. Ani niya, he based again on Deborah's detailed resume and application letter. Kasi nakagat ni Deborah ang ibabang labi. Ang sabi sa akin ng editor ko, wala akong kapit sa itaas. Yung may mga taong may mataas na posisyon sa kumpanya namin. And then? Ani ni Atty. Lexus. Po? You hate it? Tanong niya rito. Tumango si Deborah. Nung una po, oo. Pero ano magagawa ko? Ganun naman talaga eh. Deborah's voice cracks. Life is unjust. And you should recognize it. Failing to do so makes you lose your grasp with reality. Marahas na komento ni Atty. Lexus. Deborah keeps gulping. His face became illuminated with the tacit orange light from above. He doesn't feel bad for Deborah. And the reason? For recognizing it. You did the right thing, Deborah. Napatitig si Deborah sa kanya. He smiled at her in return. Alam ni Atty. Lexus iyon, that life has always been unjust. Even the laws made by human being could not bend that fact.
It also the reason why he'd reached this far. Kung sana ay naging patas ang buhay niya, hindi niya papangaraping maging abogado. Para saan pa? Why bother so much if his life was just smooth sailing? Pero hindi. Hindi naging ganon ang naging buhay niya. Hinatid niya na ito pauwi at gulantang-gulantang si Atty. Lexus nang huminto sila sa tapat ng isang malawak na dump site. Deborah offered to come with him pero siya na mismo ang tumanggi dahil sa baka makaabala pa siya. She thanked him at tinahak na ang walang kasing lawak na bundok ng basura. Pinagmasdan niya ang pag-awi ni Deborah at napanatag nga siya nang makapasok na ito sa maliit na bahay na gawa sa pinagtagping-tagping yero. 2 adults which probably Deborah's parents warmly welcomed her. Isa rito ang may bitbit na lampara. Pabalik na si Atty. Lexus sa bahay niya nang may mapagtanto siya that his heart aches for the girl. Upon passing a bridge, he pulled down the driver's seat window of his dark blue Corvette Stingray as he murmured something in the chilly December's night air. That's right, Deborah, in this world which is not fair. One should be hungry, one should be desperate. Deborah's POV. Halos hindi ako makatulog nang makauwi ako sa amin. That attorney is surely breathtaking. Kapag kinakausap niya ako, talagang tumititig siya sa akin at hindi siya kumukurap hanggang sa hindi siya natatapos magsalita. Sa bawat dulo rin ng pangungusap niya ay palaging lumilitaw ang kanyang nakakainis na pagngisi. Palagi rin niyang sinisikop ang kanyang mga palad kapag nag-iisip. Hindi siya na-awkward makipag-usap sa akin at sa katunayan ay ako pa nga ang nahihiya sa kanya. Alam niya at iniisip niya ang mga sinasabi niya na tipong sa mga pagkakataong nakakawala na ang mga salita mula sa kanyang mga labi ay sinisigurado niyang hindi niya babawiin ang mga iyon. He's very confident with himself that it is a bit intimidating. He's just 27 years old but he has already an authority. His back never bends. As well as his gaze. May kung anong hindi lang sa tindig niya pati sa kabuuan niya ang nagsasabing karespe-respeto siyang tao. At iyon din ang mismong dahilan kung bakit ako naguguluhiman kung paano ko siya tatratuhing boyfriend. For me, he's like a very handsome and intelligent brother. Or worse, a very charming male teacher. Taong pwede mong tangkilikin pero hindi mo pwedeng landiin at pagnasaan. With the physical aesthetics, malinaw naman na mayroon siya noon. He is so clean that in his brown parka, he looks like a malnourished teen. Pero sa totoo, ay mayroon siyang mga tinatagong muscles sa loob niya. At ang nakakainis lang din, mas maumbok ang dibdib niya kaysa sa dibdib ko. And with this, ayaw ko nang tumanggi na sobrang gwapo siya. Talaga, pero nawiweirduhan ako sa itsura niya. He looks so young na para bang isa siyang cute na bata na biglang lumaki o sumapi sa katawan ng isang adult na lalaki. Na tipong kapag tinititigan mo siya ay hindi mo maiwasang mapakagat labi dahil sa pagpipigil na huwag siyang kurutin. His youthful face is so inappropriate on his adult build. Pero ewan ko ba? Baka guni-guni lang yun sa akin. Napabalikwas ako sa aking banig. Nakakainis lang kasi. Bakit ba ako nagagwapuhan sa kanya? He looks so strict and I think he has an extreme OCD too with his excessive cleanliness. Hindi ko type ang ganong lalaki. Gusto ko ng medyo madumi. Ayaw ko ng sobrang heartthrob ang datingan. Masarap lang ang gwapo sa kama pero masakit yun sa ulo. Pero as if naman makaka-interest siya sa akin. The way he approaches me when I'm still in his house hanggang hinatid niya ako rito sa amin ay para ba akong estudyante niya. He didn't call me miss. But the way he speak my name, Deborah, sounded like a teacher scolding his student. At isa pa, I'm way out of his league eh. Marami na siyang napatunayan sa sarili niya. He already has a stable career, kaya panigurado ang hanap niya ay iyong ka-level niya lang din. Napamura ako sa lamok na kumagat sa akin. Tinampal ko yung legs ko pero hindi ko siya napatay. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makatulog ako ng mahimbing. 5:30 naman ng umaga nang magising ako dahil sa alarm ko. Nagmamadali pa akong bumangon pero noong natanto kong pansamantala nga palang walang trabaho dahil sa pagiging kasama ko sa layoff listing ay naisalampak ko na lang ang noo ko sa pader ng kusina namin.
Ako kasi yung tipong tao na kapag nagising na, mahihirapan na akong makatulog ulit. Kaya ang ginawa ko, nagtimpla na lang ako ng kape at nagpunta na lang sa labas ng bahay para maupo roon sa malaking bangko na nakaharap sa malawak na bundok ng basura. Si Papa ma? Tanong ko kay Mama na naghihimay ng bean sprouts roon. Medyo madilim pa sa labas, pero sa mga ganitong oras, kagaya ng ibang may bahay dito sa amin, ay nagpe-prepara na rin siya ng agahan. Ginitian niya ako. Baka sa mukha niya ang pagod. Ramdam ko rin ang bigat sa balikat niya. Tinawagan siya kanina ng barangay. May mga basura raw roong hindi nakuha kahapon. Ibinaba ko ang tiya ko. Bakit siya ang inuutusan nila? Matanda na si Papa. Marami pang mas bata sa kanyang nangongolekta ng basura dyan. Hindi na ako sinagot ni Mama. Tinapos niya na lang ang ginagawa niya at pumasok na sa loob. Sinubukan kong hintayin si Papa sa labas. Pero nabigo lang ako, kaya pumasok na rin ako para maligo. Kahit pansamantala akong walang trabaho, may sideline naman akong pagiging pretend girlfriend ni Atty. Lexus. Utos niya sa akin kahapon na puntahan ko ulit siya sa bahay niya kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang ipapagawa niya pero ang alam ko, kailangan kong sundin ang utos niya. Papa! Papa! Labis ang tuwa ko nang makita ko si Papa noong nakarating na ako ng highway at paalis na siya na. Nakita kong naipikit niya ang mga mata niya, indikasyon ng pagsisisi kung bakit niya pa ako nakita roon. Alam niya kasing sasakay ako sa truck niya, kaya ganun na lang ang naging reaksyon niya. Deborah! Tawag ni Papa sa akin noong nagsi-seatbelt na ako. Tanong ko at saka nagsusuklay habang nananalamin sa rearview mirror niya. Sinubukan ko ring mag-apply ng kaunting lip tint. Hindi ka ba nahihiya na pupunta ka sa bahay ng boyfriend mo sakay sa garbage truck ng Papa mo? Papa! Sita ko sa kanya, napayuko siya. Papa, gusto mo ipakilala kita sa kanya? Ngumisi ako. Mabilis ang kanyang pag-iling at bumungis-ngis lang ako lalo. My parents are very shy people. Noong bata pa ako, buong akala ko na mga superhero sila na may superpowers. Pero noong nag-mature na ako ng kaunti, nahinuha kong hindi pala. That just like any other people, they have their imperfections too. Hindi ko pa yun matanggap nung una. I even hated my father for not knowing how to read. Inis na inis rin ako sa mama ko nang malaman kong mali-mali ang kanyang English. But when I realized that despite the fact they have so many things that they can't do yet were still able to raise me properly, ay napawi ang lahat ng masamang nararamdaman ko sa kanila. Sa katunayan ay nainis pa ako sa sarili kong kawalangyaan. Napakahayop ko palang anak. Pero gano'n naman siguro talaga. Growing up means hating things and liking it again. Growing up means getting lost and finding the way again. Growing up means getting confused and becoming clear-headed again. You're on time. Ani Atty. Lexus nang makarating ako sa bahay niya. Hindi na ako natenga sa guardhouse at hindi na rin ako naghintay ng matagal sa labas ng automatic niyang gate. Gising na siya nang makarating ako and in fact, nakapag-agahan at nakapagbihis na siya. And for me, it's impressive. It just means that he is very responsible with his life. Let's go. Ani niya, natulala ako. Wait, does it mean na isasama niya ako sa law firm niya? At ano naman ang gagawin ko ron? Mabilis kong binawi ang sarili ko mula sa pagkakatulala sa kanya at tumango na lang. He's wearing a teal sleeve paired with blue and white striped tie. Nakatuck-in din ang sleeve sa black niyang slacks with his leather belt. Naging sobrang linis ang datingan niyang sobrang simple lang. And what makes his outfit unique and undeniably sexy is that nakakat yung slack niya hanggang sa ankle niya lang. Nakapagsalamin din ako muli sa sapatos niya na walang kasing kintab. Dala-dala niya ang isang maliit na touchy case at sa kanang braso naman ay nakasaklay ang royal blue niyang coat. Mahilig siya sa blue, pero sa palagay ko ay hindi naman siguro siya obsessed sa ganoong kulay. Oh!
Bigla akong napaungol nang maibalik ko ang tingin ko sa zipper niya. Akala ko na malikmata lang ako kanina pero talaga palang. Attorney! Sinundan ko siya nang lumabas na siya ng bahay. Binilisan ko ang paglalakad ko para mahabol ko siya. At nang magawa ko na nga iyon ay imbis na ipaalam ko sa kanyang bukas ang zipper niya, ay pareho na lang kaming napatulala sa bumungad sa amin sa labas ng bahay niya. Hundreds of reporters are aiming microphones and cameras on us. At bago pa nga may makakuha ng litrato, ay ginawa ko na ang dapat kong gawin. As if in a slow motion, agad akong nagpunta sa harapan niya para itaas ang zipper niya. At dahil nga sa kaba ay nagkamali pa nga ako ng kapa nung una na naging dahilan upang mapaurong siya ng kaunti. Ngunit nang magawa ko naman ang akala kong imposibleng pagsara ng zipper niya, ay agad na akong bumalik sa gilid niya. Sabay ngumiti sa harap ng daang-daang kamera. And as if on cue, all the cameras started flashing before us. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa kong pagngiti, pero sigurado akong hindi tama ang naging pagkapako sa crotch ni Attorney Lexus. It was just a fucking accident. Wala akong layuning manyakisin siya, no? Dahil unang-una, hindi naman ako manyakis. At pangalawa, gusto ko lang talagang huwag siyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Kaya napagdesisyonan ko na lang na itaas ang zipper niya. Ano ba yan? Anas ko nang idut-dut sa harapan namin ang napakaraming microphone. Nabura pa ang lip tint ko. Tinadtad kami ng maraming tanong pero kahit ganoon ay nanatili lang na nakatulala at nakatitig sa kawalan si Attorney Lexus habang panay ang lunok ng laway. Nagkulay pula ang mukha ko dahil sa labis na kahihiyan. Lexus POV. Deborah did not only this his groan once, but twice and thrice. Ang una ay ang aksidenteng pagkapa nito sa may gitnang ilalim niya na hindi niya pagaanong ikinabigla. Ang pangalawa ay ang nagpaalisik ng konti sa mga mata niya dahil talagang lumapat ang kamay nito sa harapan niya. Ngunit ang pangatlo ay siyang nagpaurong sa kanya sa kadahilanang parehong nakuyom ni Deborah nang walang kasing tindi ang ari at bayag niya. Never in life did Attorney Lexus feel breathless as right now. He's a bit claustrophobic, pero hindi gaya ng pagkuyom ni Deborah sa kanyang ari at bayag ay hindi niya pa nararanasang magpigil ng hininga ng ganitong katagal. Attorney Lexus feels as if he was compressed into a box in which the size is not incongruence at his bluer. And more than that, than feeling violated and harassed, he felt suffocated. Pero naiintindihan niya rin naman ang pananakal na ginawa ni Deborah nang pagkatapos niyon ay mabilis nitong isinara ang zipper niya. You're on time. Aniya kay Deborah na siya ring sinabi niya nang makapasok ito sa bahay niya kanina. Definitely on time. Pag-uulit niya sa sarili niya. Bahagyang napatulala ng saglit si Attorney Lexus at napititig lang ng ilang segundo sa kawalan. Ramdam niya pa rin roon ang hindi maipaliwanag na pangahamak na dalang pananakal ni Deborah sa kanya. Attorney, is she your girlfriend? Gaano na kayo katagal? Is she pretend girlfriend? Attorney Lexus, what's her name? Her age? Babae ba talaga siya? Tinadtad siya ng napakaraming tanong at ganun din si Deborah. And despite of the current ache he's enduring, nagawa niya pa ring sagutin ang mga ito. Please, mind your... Bigla siyang nakaramdam ng kirot. Mind your own business. Ani niya sa mga ito at hinila na si Deborah papunta sa kanyang sasakyan. Sinundan sila ng napakaraming reporters at nang makitang nagsara na ang gate ay pinahururot na ni Attorney Lexus ang sasakyan niya. Sa wakas ay nakahinga na siya ng malalim. Iyon nga lang, andun pa rin ang kirot. Perhaps you're feeling guilty. Turan niya kay Deborah na halos lumabas na ng pinto ng sasakyan niya dahil nakadikit ito halos doon. Yumuko ito. Deborah, to tell you the truth, I don't have any plans of getting married or even having kids. Pero wag mo naman sana akong... Nagpigil ulit siya ng hininga nang makaramdam ng kirot. Damn, he feels like his balls was dislocated. Ouch, wag mo naman akong pangunahan. Pagpapatuloy niya.
Tumangutango si Deborah at iyon nga lang. Nakatago pa rin ito sa sarili nitong buhok. He felt guilty. Alam niya rin namang hindi nito intensyon na gawin siyang baog. Kaya para mawala ang tensyon na nararamdaman nito, na nararamdaman rin niya, ay iniba niya na lang ang kanilang usapin. After all, he's thankful with Deborah for saving his life today from shame. Kung hindi dahil sa mabilis nitong reflex, ay baka kumalat na sa internet ngayon ang litrato niya kung saan bukas ang kanyang zipper. How was it? Tanong niya rito. And for the first time, nilingon siya nito. Deborah stuttering. Dax po. Napahinto nang wala sa oras si Attorney Lexus sa gitna ng National Highway dahil sa naging sagot nito. May mga nakasunod sa kanila, kaya pagkalipas pa lang ng ilang segundo ay binulabog na sila ng pag-alingaw-ngaw ng napakaraming busina. Deborah, I was asking you about experience in facing the media for the first time, and not about whether I'm Dax or not. But still, I will take it as a compliment. Thank you very much. Pinaharurot na ni Attorney Lexus ang sasakyan niya sa daan para makabawi sa panandaliang pagkatenga sa gitna ng National Highway. Halos hindi siya makakurap sa naging sagot ni Deborah sa kanya. She finds him Dax, and just like what he said, he's taking it as a compliment. Pero bakit pinagpapawisan siya ngayon sa kabila ng tindi ng buga ng lamig ng aircon ng dark blue Corvette Stingray niya? Sinalubong siya ng hectic na schedule nang makarating siya sa opisina niya. Sa dami ng dapat niyang asikasuhin sa araw na ito, ay halos makalimutan niyang kasama niya pala si Deborah hanggang sa opisina niya na nakatayo lang sa gilid at naghihintay lang ng iuutos niya. He felt bad about the girl kahit sinabi pa nitong ayos lang ito. This is the reason why Attorney Lexus don't want to enter in any serious and long-term relationships. Natatakot magmahal sa taong hindi mo naman kayang bigyan ng oras. Do you want to go with me? Tanong niya rito nang sa wakas ay hindi niya na nakayanan ang pananahimik ni Deborah sa gilid ng opisina niya. Saan ka po ba? Tanong nito. I'll be on 3 different trials today. Same regional courts though. You can watch and sit in. Ayos lang po ba? May sigla sa boses nito. Tinunguan niya ito at hindi nga naglaon ay lumabas na silang muli ng law firm. Long and short joined them at sa sasakyan ay magkatabi nga silang dalawa ni Deborah sa passenger seat. Ramdam niya ang pagiging kuryusyo nito sa mga papel na may lamang mga cases na re-review niya. Kaya kada matatapos siya sa pagbabasa ay pinapasa niya rito ang mga papel niya. Kita niya pa ang pangungunot ng noo ni Deborah habang binabasa ang mga iyon. And despite of looking like an idiot, ay nagawa pa rin siya nitong pangitiin. Come to think of it, Lexus. Ani niya sa kanyang sarili habang nakatingin kay Deborah na abala sa pagbabasa. What happened this morning was very painful, yet very funny. You owe this girl for making you laugh just for a bit of time. Sir, we're here. Naputol ang titig niya kay Deborah nang kinuha na ni Short ang atensyon niya. Mula sa driver's seat ay unang bumaba si Long at Short at sumunod naman silang dalawa ni Deborah. Papasok sila ng Regional Trial Court nang magkasabayan nila ang isang lalaking preso na tulak-tulak ng 2 pulis na siya ring naggahasa sa kliyenteng dedepensahan ni Attorney Lexus ngayon. Matalim siya nitong tinitigan at baliwala lang iyon para sa kanya. Ngunit nang tumitig na ito kay Deborah na nasa gilid niya, sabay nilabasan ng dila, ay pinangako agad ni Attorney Lexus na mabubulok ang demonyong ito sa kulungan sa loob ng mahabang panahon. Let's go! Ani ni Lexus at sinundan na siya ng 3. Ibang Attorney Lexus ang nakita kong pumasok sa loob ng Regional Trial Court. Malayong malayo ito sa Attorney Lexus na nakapkapan ko. Malayong malayo ito sa Attorney Lexus na pumasok sa law firm kanina na siya ring nakasama ko sa passenger seat ng kotse niya papunta rito. Ang Attorney Lexus na sinundan namin ni Kuya Short at Long na pumasok sa Regional Trial Court ay isang attorney na walang sinasantong kriminal. At hindi ko alam kung alin doon ang totoong siya. Gayunpaman, sa 2 maskarang tangan-tangan niya,
Hindi ko maiwasan ang sarili kong mamangha sa kanya. He's just breathtaking. Nakatayo lang kami ni Kuya Short at Long, driver at assistant ni Atty. Lexus, sa may dulong likod ng korte, watching everyone in the lead, doing the preparation for the coming final trial. Noong una ay si Atty. Lexus pa lang at isa pang babaeng public attorney sa harapan ang naroon. Pero hindi nagtagal, ay pumasok na rin ang isang matandang judge na lalaki na sinundan ng pagpasok ng dalawang magkabilang kampo. Nung pumasok ang kliyente ni Atty. Lexus na isang dalagita na magang-maga ang mga mata, may mga kasama itong mga kamag-anak at naupo na nga ito sa kanang hanay kung saan sa tapat ay nakatayo si Atty. Lexus. Sinundan ito ng mukhang manyak na lalaki na nakasabayan namin kanina sa pagpasok. Iyong presong lalaking nandila sa akin. Wala siyang mga kasamang kamag-anak at tanging 2 pulis lang ang nakasunod sa kanya na sinisiguradong hindi siya makakatakas. The jerk. Pagmumura ni Kuya Long sa presong manyakis. Naintindihan ko kung bakit Long ang palayaw ni attorney sa kanya. This guy is just dashingly tall. Payat siya, moreno, at mukhang gwapong college student na part-time kargador ng isda sa talyer. Mukhang kaedad ko lang din siya. Shh! Pagpapatahimik naman ni Kuya Short kay Long at naintindihan ko rin kung bakit Short ang palayaw niya. Hindi naman talaga siya pandak at sa katunayan ay magka-height lang kami. Iyon nga lang, kapag tumabi na siya kay Atty. Lexus at Long ay magmumuka talaga siyang out of place. He's cute too. Mukha siyang komedyante. Papatayin kitang abogado ka! Nagsisimula na ang trial at kasasalita pa lang ni Atty. Lexus ay sinigawan na siya ng presong manyakis. Labis ang pagkagulat ko sa pagsigaw ng presong iyon sa kanya. Minsan akong tumira sa squatter at kasalukuyan akong nakatira sa isang dump site. Pero ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong klaseng pagbabanta na kung ako siguro ang sinigawan ay baka nahimatay na ako. Your Honor, Mr. De La Cruz, given all the evidence and testimonies we've handed on the previous trials, did certainly rape his own daughter. Parang nawalan ako ng lakas ng malinaw kung narinig yun mula kay Atty. Lexus. Napatingin ako sa kampo niya at kita ko nga ang labis na pag-iyak ng dalagitang biktima. Sinubukang depensahan ng babaeng public attorney ang presong manyakis pero halatang sa boses nito na nandidiri ito sa ginagawa niyang pagtatanggol sa kriminal na iyon. Umabot ng 2 oras ang trial bago ito natapos at noong nag-iyakan na ang kampo ni Atty. Lexus dahil naipanalo niya na ang kasong ito ay naiyak na rin ako. At kung ang unang trial ay nagpaiyak sa akin, iyong pangalawa ay nagpahagulgol naman sa akin ng walang habas. The second trial was a total opposite with the previous one. Kung nung una ay ang isang dalagitang biktima ng panggagahasa ang kliyente ni Atty. Lexus, ang pangalawa naman ay isang ama na inakusuhan ng panggagahasa ng babaeng anak ng isang mayamang pamilya. Nagkakasigawan sa loob ng trial court at panay nga ang pagbabalik ni judge ng kaayusan doon sa mga pagkakataong nagkakagulo na at nawawala na ang proper decorum. Kada pinupukpok nito ang gavel, tila sumasabay din ang kabog ng puso ko. At the end, Atty. Lexus won his client's case nang magawa niyang paaminin ng malditang babae na anak ng mayaman na gawa-gawa lang nito na pag-akusahang ginahasa siya di umano ng lalaking nagtatrabaho lang sa kumpanya ng mga magulang niya. Labis ang iniyak ng kliyente ni Atty. Lexus at hindi rin nito napigilang yakapin ang asawang kasalukuyang buntis. Kung napahagulgul ako sa senaryong iyon, ay tila wala naman iyong naging epekto kay Kuya Short at Long. Siguro ay nasanay na silang makaranas ng mga tagpong gaya nito sa tagal na paninilbihan nila kay Atty. Lexus. This also made me think that Atty. Lexus had already saved many lives before. At sa isiping iyon ay mas lalo akong napahanga sa kanya. The third case was corporate case. Hindi ko halos maintindihan ang pinapag-awayan ng magkabilang kampo dahil sa daming ng technical terms na binanggit. Pero ang pumasok lang sa isip ko ay tungkol ito sa hindi pagtupad ng kumpanyang kalaban ng kliyente ni Atty. Lexus sa obligasyon nitong mag-deliver raw ng fabrics. Kumpanya ng isang branded na kasuotan ng kliyente niya.
Sobrang tapang ni Attorney Lexus noong dinedepensahan niya pa ang mga kliyente niya. Ngunit noong natapos ay bigla siyang napahawak sa mesang gilid niya na tila nakaramdam ng pagkahilo. Agad naman siyang nilapitan at napanatag naman kami nang sinabi niyang ayos lang siya kahit mukha namang hindi. He went to the bathroom at doon ay nagsuka siya nang walang kasing dami. Kuya Short explained to me na ganito raw talaga si Attorney Lexus kapag may natatapos na mga kaso, lalong-lalo na iyong mga malalala. Tinanong ko kung dapat ba itong ikabahala, pero sinabi nila sa akin, ayos lang naman daw si Attorney Lexus. Malusog siya, pero bumabaliktad lang daw talaga ang sikmura niya sa mga sensitibong kaso, gaya ng hinawakan niya sa araw na ito. Noong nakalabas siya ng banyo, putlang-putla siya at halos hindi rin makalakad ng maayos. Sinubukan siyang tulungan ni Kuya Short at Long, pero tinanggihan niya na lang ang mga ito. I can handle myself. Ani niya, pero napahintong muli nang palabas na kami ng Regional Trial Court nang makaramdam ulit ng pagkahilo. Hindi ko siya maintindihan. Kung hindi niya kaya, bakit niya pa pinipilit ang sarili niya? At kung hindi niya kaya, bakit ayaw niyang kumanggap ng tulong? I'm sorry if I can take you to a fancy restaurant. Usually after heavy trials like what happened this day, nagpapasama lang ako kay na Short at Long dito to unwind. Ani niya, nakaupo kami sa seawall habang pinapanood namin si Long sa baba na tawang-tawa habang tinatangkang ihagi si Kuya Short sa dumadating na mga alon. Ayos lang. Pagpapanatag ko sa kanya, hindi mapagilang mapangiti habang kinakain ang burger na binili niya sa akin. Tapos nang kumain si Kuya Short at Long at siya na lang ang hindi. Gusto mo? I offered him my burger nang makita kong nakatitig lang siya sa akin. Umiling siya habang pagod na tumatawa. Gaya ko, gulong-gulo na rin ang buhok niya. Nang maalat, ngunit malamig na hangin. It's already 4:15 in the afternoon at bukod sa malakas na ang alon sa baba ay makulimlim na rin ang kalangitan. Sa likod namin ay lumulubog na ang haring araw at medyo nagkukulay abo na rin ang walang kasing lawak na dagat na nasa harapan namin. May pier sa kabilang dulo at kasalukuyan nga roong may nakadaong na malaking barko na binabagsakan ng bagong harvest na saging. Attorney Lexus? Banggit ko sa kanya. Hindi niya ako nilingon, pero alam kong nakikinig siya sa akin. Nilakasan ko ang boses ko dahil sobrang ingay ng pag-ihip ng hangin. Yung kaninang umaga? Tumawa siya. Forget it. It's not a big deal for me. Tumango ako. Kumagat ulit ng burger at tumawa ng maisip na ang mature niya na talaga. I saw you cried during my first 2 trial this morning. I should have not brought you. It must be traumatic witnessing those cases. But Deborah, this is how actually my job looks like. It may look fancy, but the truth is, it is really humiliating. Ani niya, nakatingin sa dagat. Nagtatawanan pa rin si Kuya Short at Long sa baba. Hindi Pagtanggi ko. Sa totoo nga niyan, marami akong natutunan. Dagdag ko. Like? Tanong niya. Huminto ako at nag-isip. Na hindi lahat ng preso ay kriminal. Dagdag ko. That's right. Pagkumpirma naman niya. Huminga siya ng malalim. Yes, not all prisoners are criminals. Some of them are just victims of unjust people, unjust circumstances, and unjust society. At may isa pa akong natutunan. Hindi niya ako nilingon. Hindi lahat ng attorney, pera lang ang habol. Dagdag ko at narinig ko siyang tumawa. Hindi ko mapigilang mapahanga ulit sa kanya kung paano niya nakakayanang harapin ang mga kriminal at kung paano niya nasasalba ang buhay ng iba ay labis na nakakapanindig balahibo. Namulat akong doktor. Guro at pulis lang ang tanging kilalang bayani dahil sa profesyong mayroon sila. But look at me right now, at 22, ngayon ko lang napag-alamang mayroon din palang mga katulad ni Attorney Lexus na handang itaya ang sariling seguridad
para sa kapakanan ng iba. Naiinggit ako sa'yo. Pag-amin ko sa kanya. 27 ka pa lang pero alam mo nang ginagawa mo. Ako na 22 na at nakapagtapos ng kolehiyo. Wala pa rin matinong trabaho at hindi pa rin sigurado kung anong gagawin sa buhay. When I was 22, I was still clueless as you. Talaga? He smiled painfully. By that age, I already passed the bar exam, but was still unsure if I really want to be an attorney. Or am I just driven by some things that had led me there? I want to know what are those things that had driven him to become an attorney. Pero mas pinili ko na lang na manahimik. This is just my first day as his pretend girlfriend, and there are still 6 more days para malaman ko ang iba't ibang bagay patungkol sa kanya. So just relax. You're just 22. Commit mistakes and learn from them. Get confused and be fine with it. Take a step forward and don't be afraid to fall. Are you afraid to fall? Tanong ko sa kanya. Ibang usapan na yan. Sagot niya. Pareho kaming tumawa, lalo na nang makita naming si Kuya Short na naman ang nagtatangkang ihagis silong sa dagat. Deborah. Mababa ang boses niya at lumakas ang tintig ng puso ko nang banggitin niya iyon. Tuloy na alala ko ang malakas na pagbugpok ng judge sa gavel ng trial court kanina. Kada gustong ibalik nito ang proper decorum. Parang ganun din ang naging epekto sa akin ang pagbanggit niya ng pangalan ko. Nilingon ko siya. Hindi pinalatang ikinagitla ko ang pagtawag niya sa akin. I'm a bit tired today. And with that, can I ask you something as a pretend girlfriend of mine? Tanong niya. Oo naman. Masigla kong sagot. 1 metro ang pagitan namin, kaya mas lumapit pa ako sa kanya at tumigil lang ng halos magkadikit ang balikat namin. Ano yun? Dali! Excited kong sabi. Tiningnan niya lang ako saglit gamit ang mapupungay ngunit pagod niyang mga mata at natulala lang ako nang binagsak niya ang mukha niya sa balikat ko. It was so sudden that I thought we'll both fall on the sand. Pero hindi naman iyon nangyari. Dahil maayos naman akong nakakapit sa edge ng seawall na inuupuan namin nang mangyari iyon. And then the next thing I know is that he'd already fallen asleep on my right shoulder. At first, I thought he was just pretending that he's asleep. Pero nang marinig ko ang tila anghel niyang paghilik, ay nakumpirma kong hindi. Aminado akong nabigatan ako sa kanya. Pero napawi iyon ang isiping mas mabigat pa sa nararamdaman kong bigat ang ngayon sa bigat na pasan-pasan niya. Dulot ng 3 sunod-sunod na trial na pinagtagumpayan niya sa araw na ito. He was cursed, he was crushed, at makailang beses pinagbantaan ang buhay niya. Kaya walang-walang itong simpleng hinihingi niya sa akin ngayon. Kaya sige lang, bulong ko sa kanya sa aking isipan. Matulog ka lang sa balikat ko. And I think this is how my first day of being his pretend girlfriend will end. Him falling asleep on my shoulder. May kung anong kirot ang dulot sa akin ng pagtatapos ng araw na ito. At napatanong na lang ako sa aking sarili kung bakit ba kasi hanggang 7 araw lang ang itatagal ng lahat ng ito. Tapos na ang unang araw at may 6 na lang na natitira. Hiling ko na sana kapag natapos ng obligasyon niya ay bukod kay Kuya Short at Long na bodyguard at assistant niya, meron pa sanang ibang tao ang mag-alaga sa kanya. Na sa nasaksihan ko sa araw na ito, alam kong hindi biro ang propesyon na mayroon siya. Nakaalis na ang malaking barkong nasa pier lang kanina. Puno na ito ng karga at tumutungo na ito pahilaga. Tumigil na si Kuya Short at Long sa pag-aalaska sa isa't isa at pareho na sila ngayong nakaupo sa buhanginan at tila may kung ano silang personal na pinag-uusapan. Huminga ako ng malalim na mapatingin sa nagkukulay itim ng dagat. Bumaling ako kay Attorney Lexus na nakadantay pa rin sa balikat ko. The salty wind is still messing his short hair while the tasik light coming from the breaking of the day and night floodlit on his face. Napangiti ako at napabuntong hininga, dala ng kapanatagang nararamdaman ko nang binalingan ko siyang muli.
Sige lang. Matulog ka lang. Ayos lang.